Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meijang Ami from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong October 1 to 15. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Siyempre, meron tayong 9 portal this October 2025. Sasabihin ko lang yung kalahati muna, no? Siyempre, umpisahan natin sa October 6. Mercury enter into Scorpio. Ito yung mga truth code. Ito yung mga clean boundaries. Ibig sabihin, ito yung panahon na makakaramdam ka na parang may mga tao na di nagiging totoo sa'yo. Mas more ka magiging mas malakas yung pakiramdam mo, no? O kaya is makakaramdam ka ng mga bagay na alam mo magiging skeptic ka this time. Also, full of October din to, no? Kung kailan man yun, magkakaroon ka ng magiging skeptic ka. Ganyan. Alam niyo, i-research nyo ka na skeptic. Yan. Yung parang parang halimbawa, nakakita ka ng anino, halimbawa, akala mo multo. Sabihin mo, hindi yan, akala mo lang yun, na malikmata ka lang, yung magiging skeptic ka. Kung ano man yun, no? Yun. Ito rin yung panahon na you need to speak the truth, no? Na, syempre, pwede ka magsalita, speak the truth, pero in a good situation. Bigyan mo na pagmamahal, no? With love and compassion, kumbaga. Pagmamahal at pagkukumbaba, yun, no? Or sa relationship mo, sa kung kanino man yan na a person who's connected sa iyo, ito yung panahon na dapat na pag-usapan, yung mga dapat pag-usapan, no? Kaya kailangan is, October is kailangan na magkaroon ka ng be the truth. Yung katotohanan, yung being you kasi is yung code mo to change your situation, no? Yun, syempre, boundaries din, no? Clean the boundaries. Syempre, the same time nito is a full moon in Aries, no? Ito yung situation din na with that 6 din kasi, well, naman to, October. Syempre, by the 6 October is the heart reset. No, do your responsibility when it comes sa relationship. Alam ko naman na palagi mong ginagawa yon. Pero if nagkaroon ng mga conflict, hindi pagkakaintindihan, tampo, galit, or may mga sama pa ng loob na kinikimkim ka, siguro this is the time to reset your heart. Magkaroon ka ng resetting, no? This time. Kasi para October na, October, November, December. Diba? Para magpasok ng 2026, magiging masyadong magaang ang iyong energy at maraming blessing na papasok sa'yo. The more na maraming negativity sa katawan mo, the more na maraming hindi maganda nakadikit sa'yo, mahihirapan pumasok ang mga new blessings sa'yo. Kaya this is the time na kinakailangan na, no? Ilang buwan na lang. Meron tayong October 13, Venus enter into Libra. Ito yung pagbubuklod-buklod, no? O pagkakaisa. Yan, magkakaroon ng mga pagkakaisa, pagkakabuklod-buklod, pagbabanding situation, yan, pagtutulungan, rekindles, mga ganyan, either sa relationship, asawa, BF, GF, friends, siblings man yan, basta sa mga connection, magkakaroon ng ganun, no? Pagtutulungan, pagmamahalan, pagbibigayan. This October, magkakaroon ng ganyan, And October also is a good for a holiday. Yan, yung mga kakaroon ka nga ng ano ba to? Siguro is time na i-calm mo yung sarili mo. Kung kailangan mo magpahinga ka. Kung kailangan maging calm ka at hindi ka masyado magagalitin. Mas mahaba mo yung pasensya mo. No? And then also, ito yung mga kakaroon ka ng mga collaboration, time giving, give and take situation, magbibigay ka ng tulong, magbibigay sila ng tulong sa'yo, magbibigay ka ng gift, babalik sa'yo, yung mga ganun, suportahan, yan, and the same time ng October din, 13, kasi, puro may same time yan, dalawa kasi lumalabas. But the Pluto station direct in Aquarius. No, ito na yan, yung shadow work na sinasabi, no? Yung shadow work na yan na
Kung kumuha ka ng isang papel, kumuha ka ng panulat, isulat mo yung mga negativity happening to your life in the past. Kung isipin mo maigi, kung ayaw mo, wag ka magsulat. Nasa iyo, it's up to you, no? And then, you need to cutting the cord. Ganyan. Ay, dati nagkaroon ako ng kasama ng loob dito. I cut the cord. Ay, dati ganito dati ganyan, dati ganyan. You need to cut the cord. No? And build a new things. Build a new habit. Build a new focus or new routine in life. October also, sabi ko lang nga sabi, di ba? Sabi ko nga dati is June, July, August, September is the manifestation, di ba? Pero tapos na yon and sinabi ko rin na October is the planning. Yes, October is the planning. This is a time to plan. This is a time to resetting and revalue what you are doing. Keep things, yung mga bagay na gagawin mo ngayon, itapon mo yung mga di kailangan, gawin ang mga naayon sa gusto mo. No, ito yung time na yun. Kaya, ano pa dapat niyong gawin this time? Ito na yung kinakailangan na gawin ng mga bagay-bagay. And meron tayong hard work ahead. Ayan, mukhang may hinihintay ka, no? Sa iba dito, ng mga bagay or may gagawin ka ata. O pwede naman sa iba sa inyo is may tatapusin ka na isang sitwasyon sa buhay mo. No? Kasi dito na si work or hadi. Either gagawin mo siya or matatapos mo na siya. Or tatapusin mo na siya. Yan. Iba sa inyo, tatrabahuhin pa lang yan. Someone new is entering into your life. May papasok o may makikilala ka. Pwedeng connection siya sa trabaho mo. Pwedeng opportunity. Pwedeng itong tao na to ang magbibigay sa'yo ng trabaho, pwedeng ganun. Pwede rin na new connections in life. Kung sino man ito mag-enter sa buhay mo, no? Kasi nandito na si Des, oh. Pay attention to your work. Mukhang may aasikasuhin ka na this time, ano? Sabi ko sa iyo, andito siya. Yeah, meron ka na mga aayusin, mag-focus ngayon sa trabaho mo, mag-focus ngayon sa mga gagawin mo, nasa bahay ka man o nasa trabaho ka man o any situation in relationship man yan, nandun ka sa point na yon, no? Mari may mga isusulat ka o may mga aasikasuhin. Ayan. Kung ano mang work yan sa nakikita ko dito. And we have the May, no? Maybe connected ka with the May na may birthday, no? Also the May kasi is 5 minutes, 5 hours, 5 days, 5 weeks, 5 months. Or this May. No? Sa iba sa inyo is maaring ito is matatapos na, maaring ito may gagawin kayo na matatapos nyo na yung work nyo in a 5 days. Diba? O na 5th day. Pwedeng ganon. Sa iba naman sa inyo is maaring may mga wino-workout kayo na situation na pwedeng gusto nyo magbakasyon sa mag-resting time. Bakasyon sa Japan, magbakasyon sa may mga ano to? Sakura. Ano ba yung sakura? Cherry blossom. Pwedeng sa Amerika, di ba? May cherry blossom din. O kaya naman you are connected in the company with sakura, no? O ano man yan. May mga kasi meron siyang bulaklak. Ibig sabihin is may mga magagandang mangyayari in life. This October 1 to 15. Yan, kasi andito na siya, oh. Pwedeng may mga taong magsasalita sa iyo ng mga small things man yan, or makakaramdam ka ng happiness, pwedeng ganun. Pwedeng yung mga matatapos mong bagay-bagay na unti-unti mo nang mare-recover, unti-unti mo nang matatapos, unti-unti na nagkakaroon ng resulta. Yan. Kung ano man yan, successfully overcoming a problem. Ayan na nga, ito na nga. Maglabasan na. Magtatapos na daw. Kumbaga, tamo nabuo na si di ba? Nabuo na si bridge. Ibig sabihin, pagtatapos ito. Or you need, kasi we have the hard work ahead. Kailangan ng hard work, pay attention, para maging banayad na ang takbo o matapos na ito at mabuo na. No? Yan nakita ko dito. And meron tayong beware of a great pride. Kung titingnan ko kasi dito, maganda kasi yung card. Ibig sabihin, eto rin kasi, si Peacock kasi pagka bumuka yung bumuka yung gano'n niya, parang ando siya sa sitwasyon na, lalo na pag may tumulong sa kanila, yung pag binuka nila yung ganito nila, wings ba yan? O yung buntot, yun, pagpapasalamat yun
maaring na andito ka, darating ka sa point na magiging grateful for the blessing or sa hard work na nakamit mo or makakamit mo. No? This 1 to 15 also. Or pagbabalik din ito ng pride. And sa iba naman sa inyo, kasi hindi naman siya nakikita kong pangit lahat, pwedeng may mataas ang pride, pwedeng tao na bago na darating sa buhay mo, or pwede rin ito is kasi good kasi siya sa nakikita ko dito eh. Pwedeng may mga hindi kakilala na tao na pwedeng medyo mataas ang ego pagdating or pride sa'yo, no? Maring hindi mo sila kilala, ganyan. Maring itong mga tao na to is parang hindi nila gusto yung mga gagawin mo o yung ginagawa mo. Kilala mo man sila or hindi, no? Example ko lang naman to, maaaring may mga tao na mag-e-enter sa buhay mo na yun, yung parang hindi pa nila ipapakita yung totoong sila. Isa rin yun, no? Kasi, syempre, bagong entry into your life. Kanya. Pero kung tutusin, ganito sila. Vice versa. Tingnan natin ang iyong energy. I-connect mo sa ano mo. Energy ni Virgo. 1 to 15. Ano pong energy ni Virgo? O kinakailangan mo na mag-pay attention na, yung mga bagay na kailangan i-work it out, ha? Focus, mag-focus kayo. Energy niya. Ang ganda ra. Okay, energy mo this 1 to 15 is maganda siya. This is a successful to. Ibig sabihin is magkakaroon, ito yung pagbabalik ng iyong lakas. Pagbabalik ng lakas ng loob. Ang energy na nakikita ko dito is you are more on focusing sa iyong pamilya, sa iyong pera, sa iyong stability, or any situation na you want to be stable. Nandun ka sa point na yun, Also is, it's more on calm. Ang nakikita ko dito is more tahimik siya. It's more on parang, payapa at kalmado yung sitwasyon mo dito. Sa nakita ko kasi we have the 10 kasi. Andito rin, ibig sabihin, there's a completion situation din ako na nakikita sa iyo. You're doing your hard work, maaring may matagal ka nang ginagawa na isang sitwasyon o matagal mo nang gustong gawin na isang sitwasyon. And this time, you will achieve or hindi na yung success na yun, sa iba sa inyo. Kaya magiging maganda yun, 1 to 15 mo. Yan, there's a wealth, may makasaganaan, may mga prosperity sa iba sa inyo. There's a happy situation ka na mararamdaman. And then, magkakaroon ng mga good connection also sa'yo. Magkakaroon ng mga improvement or may mga i-improve ka. It's more on practicality ang nakikita ko sa'yo dito. And then, good relationship with someone sa family, sa mga connections, sa trabaho, kung saan man yan. Maganda yung energy mo. Is 1 to 15. Tingnan natin ang parating sa'yo. Tumilampon talaga yun, Parating sa kanya. Ano po ibig niyo sabihin? Devil. Universe, explain mo si Devil. Explain po si Devil. Thank you. Okay. Ang parating sa iyo. Ang parating sa iyo, sa iba sa inyo, busy kayo. Sabi ko nga dito. Sa iba sa inyo is magiging busy daw kayo. Sa iba naman sa inyo, ang parating sa iyo, may mga tao kasi naggalit sa iyo, May mga tao na
May mga tao na hindi sila masaya. Kumbaga, pwedeng nasa paligid mo sila, pwedeng kasama mo sa trabaho, pwedeng ikaw ito, pwedeng karelasyon mo, ganyan, pwedeng boss mo, or someone who's connected. Ang nakikita ko to, may tao or mga tao na hindi sila masaya sa'yo. Pwedeng ikaw to ha, kasi vice versa, no, pointed name, wala pangalan mo dito. May mga tao na hanggang ngayon, hindi sila, may tao kasi itong hanggang ngayon hindi siya makamove on. Pwedeng hindi siya makamove on sa'yo, or sa mga ginagawa mo, pwedeng ganun. May mga tao, mga dark thoughts sa'yo, sa nakikita ko sa'yo dito. Also, parating sa'yo, pagpipili, andito ka daw sa situation mo, there's a strong will situation na, alam mo yung kahit na parang ayaw mong gawin yung isang sitwasyon o ayaw mong i-progress yung isang sitwasyon, pipilitin mo i-progress, pipilitin mo i-improve, pipilitin mo bigyan ng effort and hard work yung sitwasyon na yun. Yun ang nakikita ko sa iyo. Pwedeng sa business mo, pwedeng sa pera mo, pwedeng sa mga bagay-bagay, pwedeng sa relasyon, no? Kumbaga kahit na nagkakaroon ka ng distraction, nagkakaroon ka ng balakid, maninindigan ka, nag-aksyonan, gawin, o yun, i-move yung bagay na yun. Hindi ko alam kung anong words yung pipiliin kung nasa utak ko kasi parang daming lumabas. Alam mo yun? Nagsunod-sunod na gano'n. Parang namitas ako sa utak ko eh. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yun ang parating sa'yo. Pero yung mga taong hindi masaya sa'yo, no? Bakit? Why? And syempre magkakaroon doon there's a joy, no? May mga bagay doon na, may creativity ka doon na gagawin. Ayan, there's a success and victory happen situation. Sa iba sa inyo, may mga collaboration din. Ako na nakikita, may tao, or maybe this is you or someone, ang nakikita ko dito is, there's a love and support na mangyayari. Pwede ikaw ito or someone sa'yo. Collaboration, may situation na by the 3rd week siguro, or by the 3 days, or 3 months man yan, something, or baka 3 hours pa lang, baka there's a successful happen into your life. May masayang mangyari kasi. May mga gathering, collaboration, celebration, may mga cooperation. Ako nakikita, celebration, ganyan. May marireceive ka raw. Meron, sabi dito. Hindi siya malaki eh. Hindi siya malaki. Sorry pero at least ma-blessing ka, di ba? Hindi siya malaki, pero you will receive something. Pwedeng marireceive mo siya with your own effort. Pwedeng ganun. Pwedeng marireceive mo siya with someone na connected sa'yo. So, iba sa inyo may mag-aaya sa inyo, or may taong, parang may mag-aaya, either lalabas kayo, kakain kayo, ganyan, o hihingi sa'yo ng tulong, pwedeng ganun. Ano dapat iwasan? So, iba dito may gagawin kayo na parang may unfinished business na gagawin mo siyang muli. Susubukan mo siyang muli. And then you will be succeed doon sa bagay na yun. Ano dapat iwasan ni Virgo? Dapat iwasan. Universe, pwedeng explain anong ibig sabihin mo sa dapat iwasan? Okay. Okay. Sabi ko na eh. Okay, dapat mong iwasan, namamanhid yung paa ko, kasi naipit ko siya actually, ng isang paa ko. Okay, dapat mong iwasan yung ma-imbalance ka, no? Siyempre, iwasan mo na ano ba yun? Na hindi ka magtiwala sa sarili mo. And iwasan mo, siguro yung mapanghinaan ka ng loob, ganyan. Iwasan mo yung mga misalignment ka into your work, into yourself, sa pangarap mo, sa mga gusto mong gawin, yan. No, kailangan is mag-focus ka doon. And then, syempre, yung mga conflict, umiwas ka na lang. And also, yung mga taong matataas ang ego, ganyan. If this is you, yan, iwasan mo na lang din yun. Yung mga tao na
iwasan yung mga tao na, sabi ko nga, di ba, parang may mga tao na hindi ka naman talaga gusto. Okay lang yun. Hayaan mo sila sa buhay nila. Sabi ka pinalayas. Bala sila sa buhay nila. Ganun. Iwasan mo rin mag-isolate. Yan. Iwasan mo yung tamarin, mag-isolate, isip ng mga bagay na wala namang ang ginagawa mo, di ba? No, kailangan focus lang ng focus. No. Kumbaga kailangan is try and try until you succeed. Ang ganon, no? Iwasan mo hindi mag-try sa mga bagay. Pag nadapa, bumangon. Pag nadapa mo ulit, bumangon. Yan lang, no? Huwag kang manghihinayang sa mga bagay na hindi nag-success, mga sitwasyon na natapon, na sayang, or yung mga hindi mo pa magawa-gawa o maaksyonan, o kasi hindi naman lahat ng bagay minamadali. No? Kumbaga, sabi nga dito, slowly but surely. Diba? It will perfect at the end. Kumbaga, yun. May mga bagay kasi na kailangan matutunan. Tingnan natin when it comes sa love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Siyempre, forgiveness, kailangan mo rin daw mag-forgive. Alam ko naman na mabait ka. Yan. Forgiveness and try to recover something into your life. Kung sa aspeto ng buhay mo yan, pwedeng love life, trabaho, pera, sa loob ng bahay, or any situation. Love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta ang love? 1 to 15 Virgo. Dito mga anak ko, nagingit-ngit-ngit-ngit. Universe, anong ibig mo sabihin? Pwedeng sarili mo rin to, ha? Kasi syempre, love. Love isa lahat yan. Uy, may opportunity na darating sa inyo. There's a potential ending situation. Ibig sabihin, may magtatapos. May mga new project, new beginning, new success situation. Ako na nakikita dito. There's a connection or someone want to commit. Ang nakikita ko to, pwedeng kapatid mo, pwedeng anak mo, pwedeng magulang, or pwedeng relationship ito, no? Sa nakikita ko dito. Yun. Yung iba dito is, maaring kayo is tatahak kayo ng bagong direksyon o may mga opportunity. Ako nakikita, may tao magme-message sa'yo or may kakareceive ko ng text message, communication with someone na mas bata sa'yo. May magtatapos na sa buhay mo, oh. May magtatapos. Merong daw na paglipat. Ano yun, may nililipat ka ba? Parang may lipat, may paglipat. Yung ka lang kung may nililipat ka, may inaayos ka, may tatapusin ka, or basta may ganon. May pagbabago mangyari. Iba dito, pagbabago, pagsasaayos. Parang mga ganon. Paglipat. May paglilinis din no, sa iba. Siguro may mga lilinisin ka. Ganyan, kung ano man yan. When it comes sa love, kung kayo is this 1 to 15, no? Sa 1 to 15, kasi andito ka na sa sitwasyon, siguro in the past, ando yung sobrang depressed, or may mga bagay na na-stagnant ka talaga, or mga bagay na parang, nawawalan ka ng pag-asa. Pero ngayon kasi is more on motivation when it comes sa sarili mo this time, sa nakikita ko sa dito. Kumbaga, magkikip moving ka para ma-reach mo yung goal na yun. Tulad ng sabi ko kanina, di ba? Kung kayo naman sa nagkahiwalay nitong tao na to, nagkaroon talaga ng disloyalty dito sa relationship na to, vice versa. Yun ang nakikita ko dito, no? Ang nakikita ko dito kasi, ko connect ba siya? Ang sabi niya kasi gusto niya kumonek. Kasi naalala ka niya. Pero naiisip niya pa rin, mapalik siya. No? Nag-aalala nga lang siya. Sa nakikita ko dito, may inaalala siya. Hindi ko alam why. Pero gusto niya makapag-ayos sa'yo. Siguro, nag-aalala siya na baka hindi mo siya magustuhan, baka ayaw mo, gano'n. Sa mga nakahiwalay dyan. Kung kayo naman is in relationship nitong tao na to, ang nakikita ko sa inyo, siguro in the past, no? In the past, nagkaroon ng mga
situation na negativity in this relationship or depression na naganap sa relasyon. Pero ngayon, ang nakikita ko dito is naging okay siya sa nakikita ko dito, nalakpasan nyo yung bagay na yun. Dati kasi nagkaroon ng mga dissatisfaction or maybe there's stuck situation. Ngayon, it's more on moving forward, it's more on action, you're doing love and fashion this time sa nakikita ko ito, and attraction din. Andun din yung pagbibigay ng pagmamahal and suporta sa bawat isa sa nakikita ko dito. Ano ba ito? Dumidikit sa braso ko yung ano. Kasi natuktukan kong ganun. Yon ang nakikita ko sa'yo. Kumbaga, mas gumanda yung cycle nyo this time than the past. No? Maganda naman yung cycle nyo sa mga nakaraan. Pero this time, mas more pa siyang magiging maganda yung cycle ng relationship na ito. Yan. Mukhang magkakaroon ng tamang direksyon yung relationship nyo. Yun. Either ikaw mag-action o siya mag-action. Or pwedeng both of you. Kasi andito yung supportive to each other. Kasi ang titiran ko siya dito, may kanya-kanya kasi kayong gawain dito. May kanya-kanya kayong ginagawa. Pero handun naman yung suportahan. Hindi ko naman nakikitang nagbabaliwalaan kayo. Tingnan natin na iyong money. Mas more, kung kayo is focus kayo sa bawat successful nyo. Pero, hindi pa rin nawawala yung connection naman. Money ni Virgo, 1 to 15. Kamusta po? Uy. Money mo. Universe. Money niya. Ano pong nito? Okay. Okay, when it comes sa money mo, sa nakikita ko sa'yo dito, ano ka naman mapag-isip. No? Iniisip mo na talaga to fulfill, to achieve something. Pwedeng nag-iisip ka to travel, ganyan. Pwedeng may mga pinag-iipunan ka na this time sa nakikita ko sa'yo dito. Yan, nagkakaroon, kumbaga you're using your wisdom. Ganyan. Inagamit mo na yung, well, kalagi mo naman ginagamit. This time is more active yung common sense mo no, nagiging ano tawag dito sa Tagalog? Parang mas nagiging wise ka this time. Yan. Sa nakikita ko sa ito, may mga bagay na ina-actionan ka pagdating sa pera, no? Sa nakikita ko dito, there's a new beginning happen. Maaring in the past, talagang hindi naging maganda. Nagkaroon ng delay, no? Pagdating sa pera. Or hindi naging good yung flow ng pera mo. Pero this time, sa nakikita ko ito, or sa iba is you need to take it action. Sa iba naman dito, andito ka na sa sitwasyon mo na may mga bagay na iniisip mo na at andito, di ba? Andito nga siya, si work, di ba? Si Decitable, si work. You need din sa iba, o you need. Yung sa iba naman dito is, it's after you to make it happen din kasi, no? Pagdating sa pera. Pero, may blessing na darating sa iyo. There's may ka doon marireceive? Parang there's a manifestation or there's a desire na marireceive mo. So, nakikita ko dito. Hindi man siya ganun kalaki. At least may blessing talaga na darating sa iyo. Pero yung iba dito is kailangan nyo siyang i-work it out. Pagdating sa pera. So, iba dito achievement and fulfillment to. Kumbaga may mga magtatapos o tatapusin na bagay pagdating sa pera. Okay na kailangan. May accomplishment kasi ako nakikita dito. Mas magiging siya, peace this time. So nakikita ko dito, Bibi Kilo. Ito mga anak ko. Dumi Advice. Advice po, universe. Diba dito may mga kayo, mga new project, new situation. Ba dito travel no? Thinking about traveling. Kung nahihirapan kayo sa pera nyo ito na kinakailangan nyo na talaga na maging mas mahigpit Kailangan nyo rin kasi mag-action.
So, iba dito, maganda naman yung, magiging maganda, no? Yung flow niya. Advice. Advice po. Makimkimin kayo, no? Ano mo yung parang, kay hindi ka ano pala salit. Hindi ka ano, parang kinikimkim mo yung may mga bagay na kinikimkim ka kasi nakikita ko dito. Uy, sandali may nakita ako. Para ma-warningan ko kayo. Daming tao. Okay. Hindi siguro sa inyo kasi, maaring sa inyo, isa kayo dito. Isa kayo dito. Kasi andito rin siya lumabas, diba? Isa kayo dito. Ibig sabihin is, may mga biglaang magaganap o mangyayari. Kasi maraming tao ako nakikita dito. May mga biglaang magaganap o mangyayari, pwedeng pagtutulungan, pwedeng hihingi ng tulong, tutulungan mo o pagtutulungan. Ako nakikita dito. Magkakaroon ng may mga ano daw may mga i-work hard ka. Parang nandun ka, magpo-focus at magko-commit ka and you work it out yung bagay na yun. May ganun ako nakikita sa'yo. Pero ba't ang daming tao? Universe. Ibig sabihin, sa iba sa inyo may biglang pagtulong. Iba dito, travel. May kasiyahan. Ako nakita, may pag-uusap. May taong makikipag-usap, ikaw makikipag-usap, or someone makikipag-usap, pero medyo, hindi naman siguro malaking away to, no? Siguro parang disagreement lang, ganyan. Pwedeng sasabihan mo siya, pwedeng ikaw sasabihan ka lang niya. Pwedeng ganun. Malaki man o maliit yan, may mga disagreement, may konti lang naman na pagtatalo siguro sa iba. Sa iba sa inyo marami kayong pag-uusapan. No? Kasi maraming tao ako nakikita. Maaring may mga, parang there's a group situation na parang may mga, marami man siya or konti man siya, mga kapatid mo man siya, kasama sa trabaho. Parang may group ako nakikita na magkakaroon ng pagkakasundo, pag-uusap, pagtutulungan, or may pag-uusapan related to something work, or aasikasuhin, o kaya pera. Yun na nakikita ko sa iba. Okay. This time, ang nakikita ko sa iyo dito ay there's a new situation happening to your life. Ibig sabihin ay may mga magkakaroon na ng clarity this time. Magkakaroon ng clarity at magkakaroon ng mga bagong pagpapasya, bagong desisyon, bagong pagpufokusan, or maybe magkakaroon ng clarity sa mga bagay na something project, ganyan, sa iba sa inyo. Yung iba sa inyo, pagka-leadership kasi, no? Maybe you're a boss, or may pinamumunuan ka, malaki o maliit yan, or maybe kung sa bahay, ikaw yung mas namumuno doon, pwedeng gano'n, di ba? Basta may pinamumunuan yung iba dito. Sa nakikita ko dito. May mga actionan ka na this time, merong itatama, ganyan. Doon sa end situation kasi, yung beginning and the end situation happen. Into your life. Tsaka, ang sabi dito, hindi ko alam kung ikaw, pwedeng kakausapin ka niya, or pwedeng ikaw ito, merong sinasabi na, kasi di ba sabi ko kanina may yan, yung papers and documents, yun, binalik niya uli kasi yung reading. Yan, papers and documents. Pwedeng ikaw o sasabihin niya, ganito, ayusin ko yung ganito, ganyan. O pwedeng ikaw, ayusin mo yung ganito, ganyan. Vice versa tayo. Siyempre, ang advice sa'yo, no? Ang advice sa'yo is, you need to end something into your life. No? Itama mo na yung mga mali mo, o may mga dapat mo na itama. Try to make it balance yung situation. Pwedeng pagkain, inumin, connection, ganyan, sa iba sa inyo. Make a decisions right, start a new beginning in life. Tandaan mo na you are the authority of your life. No, nobody's control you. You control yourself. Kumbaga, ikaw ang mag-action, ikaw ang mag-desisyon, ikaw ang mag-focus kung saan ng desisyon at
direksyon ang gusto mong tahakin sa buhay mo. No? Kasi marami kang knowledge. Kung you have a knowledge, marami ka nang natutunan at marami ka nang pinagdaanan in the past na sobrang ang dami mo ng knowledge na kailangan mo na talaga na magdesisyon in life. Yan. Aayon sa'yo ngayon sa universe kasi there's a change happen into your life, change of fortune, there's a good luck, good karma happen. Kumbaga, magto-turn around sa'yo ngayon ang universe. Kung ikaw is nasa ilalim, napunta ka na gitna, mapupunta ka sa ibabaw this time. Successful happen into your life, ibig sabihin. Yun na nakikita ko sa dito. Yun. Arigato naman si God bless.